yan, itong kay Panelo at kay Harry Roque. So dito mga kababayan, umpisahan natin yung issue ni Panelo at ni Harry Roque. Actually mga kababayan, Ma'am Susie Reyes, hello po. So ito po mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol nito kay Panelo na kung saan ito mga kababayan, si Attorney Salvador Panelo ay ini-interview po siya ng News 5 or ng TV5. So ano nga daw po ang reaksyon ni Attorney Salvador Panelo? May ads po tayo, po kayo mag-skip. Salamat po. Ano nga daw po ang reaksyon ni Attorney Salvador Panelo patungkol dito kay Harry Roque? So ito po mga kababayan, pakinggan niyo po yung sasabihin ni Attorney Salvador Panelo patungkol kay Harry Roque. Ito po, pakinggan niyo po. Wait lang. Kasi nandito si Ma'am Janet's channel sa kanyang $10. Thank you so much po Ma'am Janet channel. Sa yung $10 na super sticker, thank you, super chat. Keep it up the good work, straightforward and sincere. Watching from Pennsylvania, USA. Salamat po Ma'am Janet channel. Thank you so much. At sa mga may channel po dyan, isubscribe po natin. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ang reaksyon ni Salvador Panelo kay Harry Roque. Ito po. Ayun, Manulis Live. Nida, tama, yun ka. Ken, from Dipolog. Hello po. Manulis Live. May galab shoutout yan sa Dipolog. Maing gabi din sa mga taga Dipolog at kay dyan mga uy, mga kay dyan. Sino ba? Si Berto Uy. Tsaka si yung anak niya. Basta mga taga Dipolog. Maing gabi din nakapuyo biya pagkog Dipolog sa una diyan sa may kuan Santa Pilomena. Tirabi ako di Dipolog sa una. So ito na mga kababayan. Pakinggan niyo ang reaksyon ni Salvador Panelo. Ito Salvador Panelo. Ito na kay Harry Roque. Ito. Itong si former presidential spokesperson Harry Roque nabigyan na nga ng warrant of arrest and he could be also under red notice ng Interpol. Kilala niyo na po ba si Attorney Harry Roque? Because previously you said hindi niyo po siya kilala. And what advice would you also give Attorney Harry Roque? Umuwi na siya. Alam mo, ang problema kasi meron kang warrant of arrest. Abogado ka. Alam mo naman na the burden of proof on cases filed against you is on the government. If it is true what you were saying, na you're innocent, di lakas ng chance mo. Magiging problema mo dyan, kung mananatili ka sa ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka, kasi guilty ka. Yan ang magiging perception. So yun na mga kababayan, bago natin ipagpatuloy, may reaction po si Attorney Salvador Panelo kay Harry Roque, na which is in interview po siya noon. Ang sabi nga ni Salvador Panelo, hindi daw niya kilala itong si Harry Roque. So ngayon sabi nung isang newscaster, sabi niya, baka naman ngayon Attorney Salvador Panelo, kilala mo na si Roque. So ngayon nagbigay nga siya ng statement at nagbigay siya ng kanyang reaksyon na kung hindi ka uuwi, talagang ang iisipin ng tao, takot ka or guilty ka. Kasi kahit sino naman mga kababayan. Ngayon, kung ikaw DDS, na supporter ni Digong, na katulad kay Harry Roque, maniniwala ka ba na si Harry Roque walang kasalanan? Kasi ganito yan bigyan ko kayo ng reaksyon na in my own point of view at sarili kong opinion. Hindi na ito kay Panelo. Ang sabi lang ni Panelo, kapag hindi ka umuwi at manatili ka dyan, ang isipin ng tao, guilty ka or takot ka. Ngayon, ang sabihin kasi dito ni Harry Roque, kaya po ako hindi uuwi ng Pilipinas kasi ipapakulong po nila ako. So ngayon, kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawang masama, wala kang ginawang pagkakamali, hindi ka matatakot na ikulong. 'Di ba? Kasi pwede ka naman mag-file at pwede ka rin ng resolution or 'di ba magpasa ka ng motion para magpiyansa, 'di ba? Kung sakali na ganun. Ngayon, ang iisipin ngayon ng mga DDS na katulad mong bobo, na tanga-tanga, ang sasabihin agad ng mga DDS, kaya po hindi uuwi si Harry Roque kasi alam kasi nila na abogado ito ni Duterte. Ngayon, ang tanong ko mga DDS, may rule pa ba si Harry Roque kay Digong? Wala. Hindi siya kinuha pagiging abogado ni Digong kasi hindi siya pwedeng mag-abogado kay may kaso siya.
So pangalawa, hindi yan pwede gawing palusot ni Roque. Hindi yan pwedeng gawin ni Roque na rason na nandun siya para mag-abogado. Walang ganon. So sa madaling salita, ang sabihin na naman ng DDS yan, kaya delikado pag umuwi si Roque, baka ipapatay, magiging si Ninoy Aquino Jr. siya. Hindi po ganon mangyayari, mga kababayan. Bakit? Malayo sa bituka yung iniisip ng mga DDS na pag umuwi si Roque papatayin. Bakit? Hindi mangyayari na papatayin ng administrasyong Marcos si Roque. Bakit? Sikat siya. Ingay ang pangalan ni Roque ngayon. Once na yan ay mapatumba, once na yan ay pinatay, sira ang pangalan ni BBM. 'Di ba? So, walang mangyayari sa kanya. Harapin niya, kung alam niya sa sarili niyang tama siya, wala siyang ginawang mali, wag siyang magtago, wag siyang mag-asylum. Kasi ibig sabihin dyan, hindi mo namang sabihin ginigipit ka at sabihin mong political persecution, hindi mo matatawag na political persecution yan. Hindi ka ginigipit ng gobyerno, bagkus kasalanan mo yan. Ngayon, hindi mo rin pwedeng sabihin dyan sa vlog mo, at hindi mo rin pwedeng sabihin dyan na sa mga supporter mo na ginigipit ka, delikado pag umuwi ka, kasi papatayin ka. Hindi ka mangyayaring patayin. Bakit? Maingay ka. Sikat ka ngayon. Ang pangalan mo, mabangong-mabango sa mga DDS at mabahong-mabaho sa mga loyalist at kakamping. 'Di ba? Hindi ka po pwedeng patayin. Bakit? Maingay eh. Pag once na may mangyari sa'yo, masisira ang pangalan ni BBM. Ngayon, ang mangyayari dito, hanggat nandyan ka sa Netherlands, hindi ka uuwi, mananatili na ang isip ng tao, guilty ka. Di ba? Isipin ng tao, guilty ka. Di ba? Tama naman ang sabi ni Salvador Panelo. Ito pa, continue natin, mga kababayan. Saka ang isa pa, mawalang galang na rin kasi pinanood ko siya dun sa mga congressional hearing. Ang naging basis, galing na mismo sa mga nagdidemand na sa kanya mga nag-file, yung mga contradictions niya ron, ang naging basis ng demanda sa kanya. Sinasabi niya, hindi siya abogado ng ganito. Pero lumalabas sa mga pananalita siya, abogado siya. Sabi niya, hindi siya may-ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ang ganitong ginawa niya, lumalabas na siya may-ari. O kaya, pero, even at that, you must remember that the burden of proof always lies on those who accuse you. Hindi sa'yo, you don't even have to introduce evidence on your behalf para ipakita mo na you are innocent. Kasi you're presumed innocent ka. Kaya, anong kinakatakot mo? So yun mga kababayan. Isa pa sasabi ni Attorney Salvador Panelo. Ito si Roque, sobrang daldal. Bakla kasi ayaw umamin. Ang pangit yung magbakla dito, mataba eh. Kinakatakutan. So ngayon mga kababayan, anong sabi ni Attorney Salvador Panelo? Si Harry Roque kasi makuda. Instead na walang maikaso sa kanya, yung mga kinuda niya ay ginawang ang lakas naman ng boses mo. Yung mga kinuda niya, yun yung kinuhang ebidensya, kaya kinaso sa kanya. Anong sabi ni Salvador Panelo? Yung sabi niya na wala daw siyang kinalaman sa Pogo, wala siyang alam sa Pogo, pero inamin niya doon na siya ang abogado sa Pogo, pinatira niya sa bahay niya. So ang mangyari, nakukuha yon bilang ebidensya laban sa kanya. Kasi madaldal siya, katulad kay Felipe Galdose, pagigilitin ako, bakit nakauwi na ba si Digong? Pauwiin niyo muna yung putang inang demonyo na yan. Bago ako magilit. Kayo, mga DDS, hamon kayo ng hamon sa akin magilit. Hindi nyo pa nga napauwi eh. Katulad kay Harry Roque. Duwag ang tawag dyan. Isang baklang duwag. Tingnan nyo, dating mataba, ngayon pumayat. Yan ang mahirap. Kuda ng kuda, daldal ng daldal, hindi niya iniisip na yung mga sinasabi niya, ginagamit na ebidensya laban sa kanya. Parang si Duterte, isang abogado, isang presidente, isang piskal, pero bugok. Diba? Sabi niya, ako, pumatay? Yes, marami. 7 or 6. Inamin niya. Ako, nag-utos. Ito, itukhang nyo yan. Ako nagsabi, either illegal or legal, akin yan. Ayun, ginamit na ebidensya laban sa kanya, kaya nakulong sa dahig. Alam niyo, minsan yung mga DDS, Pilipino din naman kayo. Hindi ko naman maitanggi, Pilipino din ako. Pero hindi tayo parehong utak. Ang bububo ninyo.
Tanggapin nyo man sa hindi, bobo talaga kayo. Bakit? Piskal ako, mayor ako, presidente ako, pero inamin ko na kriminal ako. Ayun, nakulong ako sa dahig kasi bugok. Yeah? Ganyan ang sakit ng mga DDS. Nagpipiling magaling, nagpipiling matalino, pero galing sa bunganga nila, kaya sila'y napapahamak. Ano sabi ni Digong? Inamin niya lahat. Ako, 6, 7, every drug din, may patay. Ako mismo pumatay. Ay, namin niya. Hindi nila inisip na sa sobra nilang kayabangan, yung mga kinukuda nila dun sa hearing, isa na to si Harry Roque, sabi nga ni Salvador Panelo, wala ka naman saan ng kaso eh. Ang problema lang kasi, tanga ka. Ayaw lang kasi mabigkas ni Salvador Panelo na tanga si Roque at mayabang. Bakit? Sinabi niya doon, wala akong kinalaman sa Pogo, wala akong wala akong human trafficking, pero inamin niya na siya yung abogado sa Pogo. Inamin niya na doon tumira sa kanya. Ayun, nagiging ebidensya, nagiging kaso. Tingnan niyo, ulitin ko ha, sabi ni Salvador Panelo. Si former presidential spokesperson Harry Roque, nabigyan na nga ng warrant of arrest, Ah. and he could be Nagdemanda sa kanya. Sinasabi niya, hindi siya abogado ng ganito. Pero lumalabas sa mga pananalita siya, abogado siya. Sabi niya, hindi siya may-ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ang ganitong ginawa niya, lumalabas na siya may-ari. Pero, Diba? Kasi syempre, kahit si Salvador Panelo, malabo ang paningin nito, may pandinig pa rin. Yeah? Kahit malabo yung paningin niya doon sa hiring-hiring sa Quadcom habang hinihiring si Roque, naririnig niya, wala akong kinalaman sa human trafficking. Hindi ko bahayan, pero sa akin nagbayad kasi dati akong tenant dyan. Inamin niya rin. Di ba, Ma'am Evelyn Cauli, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Nasubrahan kasi kayo sa kayabangan, nasubrahan kayo sa kadaldalan, nasubrahan kayo sa kabaklaan. Di ba? Ayun, nangyari. Edi ngayon, mag-read notice ka. Pag hindi ka umuwi, manatili ka dyan sa dahig, anong sasabihin ng tao? Guilty, takot. Di ba? Yun lang naman, mga kababayan. Yun lang aking reaction. Hindi na natin pwedeng pahabain pa. Di poga na yun, magpahaba-haba ka pa istorya. Pag umuwi yan, kulong. Pag hindi siya umuwi, kulong pa rin naman yan. Read notice yan eh. Di ba? So yun lang, mga kababayan. Dito tayo sunod. Harry Roque naman, sumagot kay Sal Panelo. Siyempre, habang bumira si Sal Panelo na sinabi ni Sal